tumutulong sa mga tao na nangangailangan ng kanyang tulong. Naniniwala po ba kayo? Na ang Diyos natin ay hindi nauubusan. Kung sabi nga, kung ang tao ay nauubusan, pero ang Diyos kailanman hindi nauubusan. Ang Diyos, kailanman lahat ng bagay ay nasa Kanya at wala na tayong pwedeng sabihin na hindi kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero ang sabi diyan, ang Diyos ay hindi nauubusan kailanman sa mga tao, number one, sa mga taong namumuhay ng may takot sa Diyos. Parang mabagal ang ating sa mga taong namumuhay ng may takot sa Diyos. Ito na nga po doon sa verse 1 at saka 2. Malakas ang loob ng biyudang ito na sabihin kay Prophet Eliseo na ang kanyang asawa ay namuhay ng nang may takot sa Diyos. Sabi niya ganyan, ang aking asawa ay namuhay nang may takot sa Diyos. Sabi niya ganyan. Kaya, ngayon sabi niya ganyan, bakit ngayon, ang aking mga anak na lalaki ay kailangan managot doon sa aming pagkakautang. Ibig sabihin na ang kanyang dalawang anak na lalaki ay gustong kunin ng isa sa kanilang pinagkakautangan para Para gawing alipin. Sa isip natin, kung tayo nasa sitwasyon nito, may isip natin, wala na nga ang asawa ko, tapos kukunin pa yung dalawang anak ko, ano pa mangyayari sa akin? Kung baga, di ba sa ating mga magulang, ang mahalaga sa atin ay ang ating mga anak, kaya nga tayo nagsisikap, nagpapakahirap, dahil para mapalaki natin ang ating mga anak ng maayos. Pero, di ba, napakasakit na kunin ang anak natin sa atin. Kaya dito sa pagkakataong ito, ay sabi ng byuda kay Eliseo, ang asawa ko ay merong takot kay Yahweh. Sabi niya ganyan. Kaya, ang sabi ni Eliseo sa kanya, ang sabi ni Eliseo sa verse 2, sabi sa kanya, ano bang meron ka sa inyong bahay? Sabi niya, ano bang meron ka sa inyong bahay? Ang sabi ng babae, ano ang tugon ng babae, ng byuda? Wala. Maliban lang yun talaga ang hindi nawawala pag pumunta tayo sa Israel, sino na po nakapunta dito sa Israel? Wala ba, di ba? Pag pumunta tayo sa Israel, ang hindi nawawala sa kanila ay langis. Kasi yun talaga ang pinakamahalaga sa lugar na iyon. Kaya nga, tayong mga Pilipino, ang Pilipinas, ang bawat karating bansa natin o ang bawat bansa ay talagang importante sa kanila ang bansang Israel. Kasi doon nagmumula ang mga langis na inaangkat para dalhin sa bawat bansa dahil malaking bagay po yun. Di po ba? Kasi di ba ang langis, pagka nawala ang langis, maraming napaparalyze na negosyo. Maraming napaparalyze na trabaho. Di ba? Dahil kailangan ng langis. Kaya nga, di ba, pagka nagkaroon ng kaguluhan sa Israel, di ba, ay tumataas ang langis. Pag nagkakaroon ng gera, tumataas ang langis. Dahil doon mismo ang pinakapangunahin angkatan ng langis, kuhanan ng langis ng bawat bansa. Kaya nga, sabi ni Eliseo, si Eliseo ay hindi siya nagdalawang isip na sabihin doon sa babaeng iyon, natanungin siya kung anong meron sa'yo. Kasi ang inilatag ng babae sa kanya ay, ang aking asawa ay namuhay ng may takot kay Yahweh. Ibig sabihin, pag takot kay Yahweh, ito ay gumagawa ng mabuti. Hindi siya gumagawa ng masama na hindi ikalulugod ng Diyos. Siya ay gumagawa ng mabuti na alam niyang ikalulugod at ikatutuwa sa kanya ng Diyos. Kaya yung babaeng ito malakas ang loob di ba? Na sabihin niya na ang aking asawa ay merong takot kay Yahweh. Kaya si Propeta Eliseo ay hindi siya nangimi na itanong sa babaeng ito, yung tulong niya, sabi ng Eliseo, ano bang maitutulong ko sa'yo? Ay, ganyan. Kung sa iba, bahala ka dyan, ang pakialam ko sa'yo, di ba? Pero dito si Propeta Eliseo, ang kanyang puso rin ay
naging bukas rin para sa pagbibigay tulong sa babaeng iyon. Ang sabi niya ay, ano ang may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo, ano bang mayroon ka sa bahay mo? Ganyan. Kaya nga doon, no? Diyan sa anong yan, sa talatang yan, may mga makikita natin sa buhay natin. Siguro kung tayo ang tatanungin ng ganito, ano ang meron ka sa bahay mo na pwede kong itulong sa'yo? Yung walang-wala na talaga, yung talagang yun na lang ang natitira sa bahay mo. Giisip tayo, ano kaya mo sasabi ko? Kung ako kaya nasa ganitong sitwasyon, kalagayan, pagka tinanong kaya ako at ako'y nangangailangan ng tulong ng isang tao, yung halimbawa, walang-wala ka na, wala ka ng ibang iaasahan, wala ka ng ibang pwedeng magamit, o wala ka ng ibang pagkukunan ng lahat ng kailangan mo sa buhay. Tapos may isang tao na nilapitan ka at nagkataon talaga na walang-wala ka rin. At ang pag-asa mo ay pwede mong hinga ng tulong ang taong yon. Tapos humingi ka ng tulong sa kanya at hindi nagdalawang isip ang tao na lumapit sa iyo. At tinanong ka ng katulad ng tanong ni Propeta Eliseo, na ano ang may tutulong ko sa iyo? Ano ba ang meron ka dyan sa bahay mo? Wala kang pera, wala kang bigas, wala kang ano pa man, na pwede niyang maitulong sa iyo. Sa isip niya, ano kayang pwede kong, ano yung talagang importante sa buhay ko? Na hindi naman pwedeng, kailangan ipang negosyo mo to kasi itong babaeng ito sabi lang ni, para magamit mo sa pagbabayad mo ng iyong pagkakautang, sabi niya ganyan. Sabi na, sa atin kaya, yung pinakamahalaga na siyempre, ang kailangan natin araw-araw. Ano bang kailangan natin araw-araw? Kape ba? Ay, kailangan ko ng kape araw-araw. Hindi ako mabubuhay pag walang kape. Ano ang kailangan natin araw-araw? Siyempre, mga babae, kailangan ko ng pampaganda. Yun. Di ba yung may isip natin yung mga ganon? Pero dito sa tagpong ito, sa pangangailangan ng byuda, napaka-importante sa kanya. Yung importante sa kanya, yung kanyang dalawang anak na hindi mapawalay sa kanya. Bakit? Kasi ang dalawa niyang anak ay mahalaga sa kanya at ito ang magiging katuwang niya sa kanyang buhay. Maaaring makapagtrabaho pa ito at sumahod kung hindi sila alipinin ng mga nagkakautang sa kanila. Kapag sinabi kasing alipin, lahat kapos, di ba? Lahat kulang kapag naging alipin. Hindi ka pa susweldohin ng mga panahong yon, hindi magiging maayos ang pagkain mo, hindi magiging maayos at komportable ang buhay ng isang alipin noon. Alipin ka talaga, sunod-sunuran ka. Kaya alam ng babaeng ito ang sitwasyon kung sakali mga anak niya ay payagan niya na alipinin ang nagkakautang sa kanila. Kaya sabi niya ganyan, Eliseo, sabi niya, tulungan mo kami. Alam mo naman, kilala mo ang asawa ko para sa Panginoon. Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, ano ang pwede nating ilatag sa Panginoon? Ano ba ang pwedeng sabihin natin sa Panginoon para yung ating mga kailangan ay matugunan ng ating Panginoon? Masasabi ba natin na, linggo-linggo, Panginoon, nagsisimba ako. Linggo-linggo, Panginoon, nagbibigay ako sa iyong gawain. Linggo-linggo, Panginoon, tuloy-tuloy ako, Panginoon, umulan at umaraw. Pwede. Pwede nating isabihin yun sa Panginoon. Kaya, ang Diyos naman ay hindi nauubusan ng kapalit doon sa iyong inilalatag sa Kanya. Yun, sabi nga ay, Jehovah Jireh, our provider. Siya ang tagapagbigay ng lahat ng ating kailangan. Kaya dito sa pagkakataong ito ay hindi nangimi si Propeta Eliseo. Naalala ko tuloy dun sa yung kwento ni Jesus dun sa Bagong Tipan nang siya ay mangaral na pumunta siya sa isang lugar na sinundan siya ng maraming tao. Iba-ibang klaseng tao at umupo sa kanya
sa kanyang harapan, nakinig sa kanya. Tapos ang sabi ni Jesus doon, nahabag siya sa mga tao kasi nakita niya na parang mga tupa na walang nagpapastol. Sabi niya ganyan, kaya pinangaralan niya, tinuruan niya. At yung mga tao noon, nalilibang. Hindi sila natutulog. Nalilibang silang makinig sa ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila napapansin ang oras, hindi nila napapansin ang kanilang paligid, kung anong nangyayari. Ang kanilang napapansin yung itinuturo ni Jesus sa kanila. Kung gaano kumikilo sa kanila at kung gaano ka makapangyarihan ang itinuturo at kung gaano katotoo sa buhay ni Jesus, yung itinuturo niya. Kaya galak na galak silang nakikinig. At napansin, sino ang nakapansin doon sa paligid ng habang nagsasalita si Jesus? Yung mga alagad niya. Napansin na ang paligid nila ay nagdidilim na. Hindi ibig sabihin, uulan na. Kundi, gumagabi na. Biro niyo yun? Mula umaga hanggang hapon at nagdidilim na, hindi natinag yung mga nakikinig sa Kanya. Hindi natulog yung mga nakikinig sa Kanya. Seryosong nakikinig kay Jesus. Ang sabi ng mga alagad, pauwi na po natin sila, Panginoon, kasi baka sila ay naghugutom na. O kaya, pabili natin sila ng pagkain, baka sila ay gutom na. Ang sabi ni Jesus sa kanila, sa mga alagad, sabi ni Jesus, parang ganito rin sa ating Sabi ni Jesus, ano bang meron kayo dyan? Sabi ni Jesus. Doon sa Marcos, chapter 6, verse 38, sabi doon, meron ba dyan? Hindi ko na po nailagay. Sa Marcos, chapter 6, verse 38, sabi ni Jesus, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos tiningnan nila, at kanilang sinabi, 5 po. Sabi nila, 5 po at 2 isda. Yung 5 tinapay at 2 isda. Di ba? Sabi doon sa talata, sa Marcos chapter 6 verse 38. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang dala nyo dyan? Ilan ang dala nyo dyan? Parang kay Eliseo. Sabi ni Eliseo doon sa byuda, ano ba ang meron ka sa bahay mo? Sabi ni Eliseo. Ang sagot ng babae, 1 boteng langis po. Pagdating dito kay Jesus, sabi ni Jesus, ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo. Sabi ni Jesus, pagkatapos tiningnan at sinabi nila, 5 po at 5 isda, 5 tinapay at 2 isda. Sabi niya ganyan. Pero tiningnan ng mga alagad. Ang dami ng tao. Wala tayo sa kalingkingan nun kasi 5,000 ang taong yon na nakikinig kay Jesus ng oras na yon. Kaya sabi ng mga alagad, kukulangin po ito para sa 5,000. Sabi ng mga alagad. Sabi ni Jesus, dalhin niyo sa akin. Kaya yung senaryo ngayon, yung tagpong yon, makikita talaga natin na walang imposible sa Diyos. Di ba? Yung imposible sa tao, ginagawang posible ng Diyos. Biro nyo, 5 isda, 5 tinapay, 5 pandesal, okay, anong klaseng tinapay yun meron doon ng panahong yun? Siguro wala nang pandesal, kasi ang pandesal ngayon ay may pampaalsa. Ang pagkain noon ay walang pampaalsa. Yeah. Purong harina ang pagkain noon. Kaya, ibig sabihin, ay hindi yun mapapalaki. Kaya nung panahong iyon, sabi ni Jesus, dalhin niyo sa akin yung 5 tinapay at yung 2 isda. Ano ang gagawin ni Jesus? Nagtataka ngayon ng ang mga alagad, kung ano ang mangyayari. Ngayon, ibinigay nila kay Jesus. Pag pinagpira-pireso ni Jesus, ang isda, sabi ni Jesus, sige, ibahagi niyo sa kanila. Ano ang nangyari habang binabahagi ng mga alagad sa mga taong nakikinig? Ang tinapay at isda. Diba? Sumobra pa. Nagkasya ang 5 tinapay at 2 isda sa mga taong iyon. Sobra pa, nakalikom pa sila ng ilang bakol.
Di ba? 5 bakol pa, sobra-sobra. Kaya pagkasama siguro tayo ni Jesus doon, ay, talagang hindi na ako ihiwalay sa iyo, Jesus. Ay, nasa iyo na ang lahat. Yeah. Ang tao, binusog mo. Ang kaluluwa, binusog mo pa ang spirit, ang physical. Kaya kung tayo isipin natin, talagang kailanman ay hindi nagkukulang ang Diyos sa buhay natin. Pero may kinakailangan talaga tayong gawin para maranasan natin na ang Diyos talaga ay hindi nauubusan. Lahat ng kailangan natin, automatic ay ibigay ng Panginoon. Ito lang naman ang kailangan natin gawin, katulad ng sinabi ng babae doon kay Eliseo, yung kanyang inilatag sa Panginoon na talagang matibay at matatag. Ang aking asawa ay may takot kay Yahweh. Ganyan. May takot kay Yahweh. Kaya, doon sa ating binabanggit, ang Diyos ay hindi nauubusan, number 1, sa mga taong namumuhay na may takot sa Diyos. Yan ang number 1. Ang Diyos ay hindi nauubusan sa mga taong may takot sa Diyos. Sa mga tao bang walang takot sa Diyos, nauubusan ba ang Panginoon? Nakakita na po ba kayo ng gripo? O nakahawak na kayo ng gripo? O nakapagbukas na kayo ng gripo? Siyempre naman po, ano man nakala nyo sa amin? Di ba? Ang gripo, di ba, kapag iyan ay binuksan natin at hindi natin isinara, tuloy-tuloy ang agos niyan. Di po ba? Hindi yan titigil hanggang hindi mo isinasara. Kapag ikaw ay hindi naputulan ng tubig, yun lang ang problema. Pero pag naputulan tayo ng tubig, asahan na natin na kahit anong bukas natin yan, ay hindi yan dadaloy at hindi aagos ang tubig dyan. Yeah, kasi wala nga, sarado nga. Yung pinagmumulan ay sinaraduhan. Dahil bakit? Bakit kaya sinaraduhan o pinutol? Di ba? Hindi tayo nagbayad. Yun ang dahilan kung bakit naputulan ang tubig at hindi dumadaloy ang tubig. Pero kapag tayo ay bayad, teka muna, bakit naputulan ako ng tubig? Bayad naman ako, teka, magrereklamo ako. Ang pupuntahan natin doon, ipapakita ngayon natin ang resibo natin, na sabihin natin, nakabayad ako. Nakabayad ako, bakit niyo ako pinutulan? Ganon din sa Panginoon natin. Kapag meron tayong resibo sa buhay natin, na talagang ginagawa natin ang kanyang kalooban, at meron tayong paggalang sa Diyos, yun lang naman ang kailangan ng Diyos sa buhay natin eh. Kapag tayo'y gumagalang, tuloy-tuloy ang agos ng pagpapala sa buhay natin. Hindi nauubusan ang Diyos sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Hindi nauubusan, hindi natutuyuan ng Diyos. Kahit anong kailangan natin sa Kanya, automatic na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay nawawalan. Tayo ay nawawalan, pero ang Diyos ay hindi nawawalan. At alam niyo po ba, ang oil sa Israel ay hindi basta oil. Hindi basta siya langis. Ang oil doon ay olive oil. Olive oil. Pagdating dito sa atin, ang pinakamahal na langis, olive oil. Pag pumunta ka sa supermarket, nakikita mo talaga ang halaga, mga presyo ng olive oil. Ang ganyan lang kalaki, nagkakahalaga ng 300. Kasi nung minsan, gumawa kami ni Ate Evelyn ng aming panghilot, panghaplas namin, ay bumili si Ate Evelyn ng olive oil. Kasi yun ang magandang, alam mo naman, mga nanay, pagka nakakita sa TikTok na ganito ang gawin nyo, ay siyempre gagawin mo, lalo na kailangan ng katawan mo. Kaya bumili si Ate Evelyn, pati yung avocado, ng mga panahong yun, ang mahal ng avocado. Sabi ko kay Ate Evelyn, maghanap ka na lang ng bulok na avocado, dahil ang kailangan lang naman natin doon, buto. Yan, gawa kami ngayon. Nang ilang kote lang ang nagawa namin noon, nagkakahalaga na siya magkano ang avocadong nabili ni Ate Evelyn. Umaabot na rin siya ng 300 plus, tapos may alcohol pa siya. Di ba? Umaabot na siya ng 5. Pero ang pinakamahal doon, yung olive oil. Kaya, kung ating titingnan, mahalaga talaga ang olive oil. Pinakamahal na langis ang olive oil talaga.
Dahil marami siyang napagagamitan. Sa mga dressing, sa mga salad, nagagamit yon. At wala yung cholesterol na sinasabi. Sabi nga nila, yun daw ang magandang gamitin para sa mga may sakit sa puso o kahit hindi, walang sakit, maganda siyang gamitin. Kaya doon sa panahong yon, napakahalaga ng langis doon sa babaeng yon. Kumbaga, ito ay presyo sa kanya, halintulad ng isang ginto. Dahil kung doon sa Israel, mahal na, pagdating dito sa atin, mahal pa rin. At sabi niya, yun lang ang meron kami. Kaya ito lang ang pwede kong maibigay sa iyo, Propeta Eliseo. Kaya ang sabi diyan na kailangan lamang para maranasan natin ang hindi nauubusang blessing ng ating Panginoon, mamuhay tayo na may paggalang sa Panginoon. Paanong paggalang sa Panginoon? Siyempre, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, umaasa ka sa Diyos at alam mo na makapangyarihan siya sa iyo at kailangan mo siya sa buhay mo. Walang tao na magsasabing kaya kong mabuhay sa sarili ko lang sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko, ano pa man sa buhay ko, nang wala ang Diyos. Dahil maraming mga tao na nagpatotoo sa buhay nila na kahit anong rangya ng buhay nila, meron pa rin silang hinahanap at kulang sa buhay po nila. At yon ay walang iba, ang kulang na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At naniniwala tayo na kapag tayo ay merong takot sa Panginoon, ang Diyos ay hindi nag-aatubiling ibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan, katulad ng babaeng ito. Pangalawa, ang Diyos ay hindi nauubusan o hindi nauubusan ng Diyos kailanman sa mga taong nangangailangan at sumusunod sa Kanya. Ito ay nasa verse 3 to 5 ng ating binabasa sa Biblia. Sabi dito, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis. Sa bahay mo, itabi mo ang napuno na umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. O dito sa pangalawa, sabi dito, hindi nauubusan ng Diyos ng kahit ano sa mga taong nangangailangan at sumusunod sa Kanya. Kaya napakahalaga sa buhay ng isang tao na makita talaga natin na hindi tayo reklamador, hindi tayo matanong. Di ba? Kasi dito sa senaryong ito, sa tagpong ito, sa ating binasa, inutusan nino. Sino nag-utos? Basahin nyo. Sino nag-utos sa babae? Si Propeta Eliseo. Ang sabi niya ay, sinabi ni Eliseo, puntahan mo. Anong utos niya? Puntahan mo ang lahat ng iyong kapitbahay at anong gawin mo? Humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggang mayroon kang mahihiram. Mayroon nyo yun ang utos. Siguro sa atin, pag sinabi yun ng tao, anong kailangan mo? Asukal ba? Bigas ba? O kung wala kang lalagyan dyan, ano mo nga lalagyan mo dyan sa bahay mo? Dalhin mo na lahat, ihanay mo dito. At kung kulang pa yan, umiram ka pa sa mga kapitbahay mo ng drum, ng batya, ng mga sako na paglalagyan ng bigas. Hindi na tayo magtatanong. Kasi dito sa instruction o salita ng ating Panginoon na binabasa natin, ang babae ay hindi na nagtanong eh. Yeah? Wala siyang salitang binanggit. Anong ginawa niya? Sumunod siya. Na walang, bakit kailangan? Hindi na siya nagtanong. Ano ba ang gagawin? Bakit may ganyan pa? Wala, tahimik siya. Na sumunod sa instruction ni Propeta Eliseo.
Ngayon, pumunta na siya sa kanyang mga kapitbahay. Siguro marami siyang kapitbahay at imposible naman na wala siyang kukuha na lalagyan ng langis. Di siyempre, lahat ng mga kapitbahay niya na kanyang pinuntahan, hiningan niya ng bote. Kasi yun ang sinabi dito eh. Hingan mo o hiraman mo ng bote na pwede mong paglagyan ng langis. Kaya sabi ni Eliseo, sabi ni Propeta Eliseo, na pagka nakahiram ka na ng lalagyan ng mga langis, anong sabi niya? Pumasok kayo mag-iina doon sa bahay nyo. Yung walang makakakita, baka may manghingi pa. Yung kayo lang ng iyong mga anak ang naroon. Kaya doon ay inipon na ng babae ang mga lalagyan. Siguro ang dami na. Siguro yung bahay niya napuno na ng mga kasi sa dami niya, sa mga kapitbahay niya siguro na kanyang pinuntahan ay maraming mga bote. Siyempre may mga alak doon, may mga lalagyan ng kung ano, may lalagyan ng suka, may lalagyan ng... Basta sinabi ni Propeta Eliseo, bote, mga lalagyan ng langis. Mga sisidlan, di ba? Mga lalagyan, basta kung ano ang mahiram mong sisidlan, ay siguro ang daming sisidlan na kinuha ng babae dahil hindi siya... ang buhay ng babaeng ito ay na-adapt niya yung spirit ng kanyang asawa na hindi na kailangan akong magtanong. Dahil propeta ito ng Diyos, pinadala ng Diyos, kailangan sumunod ako. Dahil ito ay galing sa Diyos. Kaya siya, hindi na siya nag-alinlangan. Hindi na siya nagtanong pa na, bakit kailangan marami? O bakit kailangan lahat? Paano yung hindi makapagbibigay sa akin? Wala na siyang ganun. Basta ang sa isip niya, ang pinakamahalaga sa kanya, ang naiisip niya, anong naiisip kaya ng babaeng ito? Makabayad sila sa utang at hindi maging alipin ang kanyang dalawang anak. Yun ang nasa isip ng babae. Kaya sa isip niya, ito ay gagawin ko dahil alam ko na ito ang ipinagagawa ng Diyos sa akin. Ginagamit niya ang propetang ito para abutin ang lahat ng pangangailangan ko. Kaya nga, si Eliseo ay naging instrumento ng buhay ng babaeng biyudang ito. Babaeng biyudang ito, na kung saan ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na gamitin kung ano ang meron lang doon sa bahay ng babaeng yon. At biro nyo, doon sa isang boteng langis na yon, nakita natin kung gaano pinagpala ng Panginoon ang buhay ng babaeng iyon. At alam ko rin na sa buhay din natin, ganun din ang kadalasang nangyayari. At ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kailangan na hindi tayo mag-alinlangan sa Panginoon. At hindi na tayo kailangan magtanong pa sa Panginoon. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa buhay po natin. Kung meron man mga negative tayong nakikita, ilalangin natin sa Panginoon, itaas natin sa Panginoon, iluhod natin sa Panginoon dahil alam natin na ang Diyos, kahit ano man kailangan natin, hindi siya nawawalan. Kailangan natin ng lakas, meron ng Diyos. Kailangan natin ng talento, meron ng Diyos. Kailangan natin ng kagalingan, meron ng Diyos. Sabihin mo kung anong kailangan mo. Meron ng Diyos nun. Dahil ang Diyos ay hindi limitadong Diyos. Ang Diyos ay hindi nauubos ang Diyos. Ang Diyos ay bukal ng blessing, bukal ng pagpapala. Kaya ang kailangan lamang ay sumunod. Dahil kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, ang Diyos ay magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Yun lang naman ang pinakakailangan natin di ba? Sumunod sa Panginoon. Sumunod. Di ba? Yun lang naman talaga. Kasi kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, makikita talaga natin na sumusunod din ang blessing sa atin. Hindi na kailangan hanapin ang blessing. Siguro, iba lang siguro ang sitwasyon namin. Dahil sa isip nyo, kailangan magtrabaho, kailangan magsumikap, kailangan kumita ng pera, kailangan mag-overtime. Para makaipon, para masustain yung pangangailangan namin, para magkaroon kami, para mabili namin ang anuman sa buhay namin.
Ang question nyo, minsan question nating lahat, pinipilit nyo kaming maglingkod sa Panginoon, pero hindi nyo naman kayang suportahan ang Minsan, may isang member dito na, ang sabi niya ganyan, sabi namin, may nagtanong sa kanya na, pwedeng maghanap ka ng ibang trabaho kasi sa tingin namin ay hindi, kumbaga sa Kristiyano ay hindi na para sa isang Kristiyano ang kanyang trabaho. Sinagot kami, bakit? Pagka nawalan ba ako ng trabaho, mabubuhay nyo kami? Kaya nga, ang mga bagay na mabuti ay ginagawang masama ng iba. At ang mga bagay na masama, ginagawang mabuti. Ibig sabihin, kapag alam mong masama, pero kinakatwiranan mo na mabuti ito dahil kailangan ng pamilya ko, kailangan ng sarili ko, personal kong kailangan. Di ba? Pero ang pinaka kailangan talaga natin na sumunod tayo sa Panginoon. Yun talaga ang kailangan ng buhay natin para magkaroon talaga tayo ng maayos na buhay. Sabi nga, iba-iba ang pagkatawag sa atin, iba-iba ang calling sa atin. Ang pamilya namin ay, ang calling talaga ay para lang sa templo. Ang asawa ko pastor, at kami nabubuhay lang sa pananampalataya at itinataguyod kami ng Panginoon araw-araw. Hindi kami nagsusumikap na magtrabaho na talagang trabaho na mag-aalala ka na kapag hindi ako nakapasok ngayon, malamang sa dalawa lang ang aking matatanggap. Walang sweldo at magagalitan ako ng aking bossing, di ba? Pero sa amin, sa family namin, ay gano'n na lang, pananampalataya. Kaya kung sasabihin ko sa inyo, ang buhay talaga namin ay hindi nyo masasabing wala kaming trabaho, wala kaming pinagkukunan, kasi tuloy-tuloy ang paglilingkod namin sa Panginoon. Tuloy-tuloy talaga na sasabihin namin na kahit anong mangyari ay sa Panginoon talaga kami. At hindi natin pwedeng sabihin na ikumpara nyo ang buhay nyo sa amin dahil iba-iba ang pagkatawag po sa atin ng ating Panginoon. Iba-iba ang dealing ng Panginoon sa atin. Kung kami ay tinawag na, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan, hindi kayo iwanan hanggang sa katapusan ng mundo, mangyayari yon. Panghawakan lang natin ang salita ng ating Panginoon. Naalala ko noon si Pastor Jeremiah, nang siya ay bata-bata pa, malakas pa ang katawan, nagtrabaho siya kasi siyempre pag pastor, kapos sa pinansyal, kaya nga sabi nga ng mga anak ko, ayaw daw nilang magpastor kasi nakikita nila yung hirap ng pastor. Walang fix na sweldo, kahit allowance, mag-aantay ka na lang sa bigay. Minsan may nagbanggit sa akin na isang tao, at ang sama ng loob ko talaga. Pero bata pa ako noon, sabi niya, sumasama pala loob niya. Bata pa ako noon, ang edad ko siguro noon, mga 21 lang ako noon, 21, 22. Sabi sa amin, yan namang mga pastor na yan nabubuhay lang yan sa bigay. Para bang dumating sa akin yung ego ko. So, bakit mabubuhay sa bigay? Sabi ko ganyan, nung pala, totoo naman pala talaga. Na ang mga pastor talaga, kung hindi hihipuin ng Panginoon ang puso ng kanyang mga tupa ay hindi kakain at hindi masusuplayan ang pangangailangan nito sa kanilang buhay. At sabi kong ganyan, papakita ko na hindi kami nabubuhay sa bigay. Kaya yung asawa ko, kahit hindi talaga siya marunong mag-construction, pumasok siya ng construction. Kasama niya noon CPL. Silang dalawa. Nagpunta sila dyan sa likod, palibahasa dito konti pa mga bahay, at nagpapatayo pa lang. Gumawa sila ng bahay doon. Tapos mataas na yung pader, pupukpok siya ng kahoy. Pagpukpok niya ng kahoy, sariwa pa siguro yung pader, bumagsak sa kanya yon. Mataas na, lampas na sa kanya Parang gano'n na kay Yuji, kataas ni Yuji. Bumagsak yun sa kanya. Pag uwi sa akin ng asawa ko, naka-bandage na ang mukha niya. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Nakipag-boxing ka ba?
Sabi niya, nakipag-boxing ako sa kalooban ng Panginoon. Dahil noon talaga, sa panahon namin, kapos talaga kami sa financial. Ilan ang anak namin, mga panahong yun. 2 na ang anak namin noon, kasi 21. 23 ako noon, si Libay at si Yuji. Si Yuji, si Libay, nagagatas yan. Sabi ko nga sa mga anak ko, napakapapalad yung mga anak kasi pakain nila, breastfeeding ang kanilang mga anak. Sabi ko ganyan, hindi na kayo nag-aalala na gigising kayo ng madaling araw na pinag-aawayan pa ng mag-asawa dahil kung sino magtitimpla ng gatas. Pag nasa kalagitnaan ng pagtulog at nagising yung anak mo, syempre, gatas ang kailangan nun, titimplahan mo. O, mag-aaway ka, ikaw na magtimpla, ikaw na. Hanggang sa umaga, nag-aaway pa kayo, hindi na kayo nagpapansin, ang gatas lang yon. Pagtitimpla ng gatas. Di ba? Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, napakapapalad nyo dahil hindi kayo nagmana sa akin. Kasi yung 4 kong mga anak, puro sa bote yan sila, silaki. Pero ang mga anak ko, sa biyaya ng Panginoon, pagka may kasunod na yan sila na mismo nagtatapon ng daddy nila, ng gata ng bote nila. Ayaw na nila, pag may kasunod na sila. Hindi na nila gustong gumatas pa. Kaya sabi ko sa mga anak ko, tingnan nyo, kasi kung kayo ay gumagamit ng formula na para kain sa inyong mga anak, mahirapan kayo. Akala nyo ganun lang. Pero napakapalad nyo kasi mga anak nyo pagising, ilapit nyo lang sa inyo at tulog na ulit. Ganon kaganda ang nagpapa-breastfeed. Di ba? At malayo sa sakit ang bata pagka nagpapa-breastfeed ang nanay. Kaya nga, sabi kong ganyan, ang hirap ng buhay ng mga panahon namin ni Pastor, nung ang mga anak namin ay maliliit pa. Kaya sabi niya ganyan, lahat ng trabaho noon, pinasok niya. Pero hindi talaga yun ang calling niya. Nagsisikap lang siya. Pero kapag hindi talaga doon ang calling mo, talagang ibabalik ng Panginoon at pakikita niya sa'yo na talagang siya ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan mo at hindi ka niya pababayaan. Yun lang naman ang pinakakailangan namin, gatas ng mga anak ko eh. Kasi pagka halimbawa dumating ng allowance namin, bibili na kami niyan. Pang 1 buwan supply nila kahit wala na kaming pambiling bigas na mag-asawa. Basta magkaroon lang ng gatas yung mga anak ko. Kaya noong mga panahong yon, si Pastor, nag-aral siya sa TESDA. Nag-aral siya ng technician. Gumagawa siya ng mga Hindi niya rin naman nagamit dahil syempre pagka nandoon ka, may mga nagpapagawa sa yung tawag dito, nagpapagawa sa yung magagalit sa iyo kasi bumabalik ang pinagawa nila. Nasisira yung ginagawa ng mister ko. Kaya sabi niya ganyan, ang hirap pala. Sabi ko, Heart, hindi ka talaga diyan tinawag. Tinawag ka talaga para ang hawakan mo lang Bible. Sabi ko ganyan. Tapos ang calling mo ay humayo ka ng humayo. Tingnan mo, pagka ikaw humahayo ay hindi ka nagkakasakit, hindi ka na-stress, hindi ka namumroblema. Sabi niya, oo nga. Kaya simula doon, talagang pinanghawakan niya na yung prophecy ng isang teacher sa kanya na mula pa sa sinapupunan ng iyong ina, pinili na kita. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, automatic, na ang Diyos ang sasagot sa iyo, ang Diyos ang tatayo sa iyo, ang Diyos ang susuporta sa iyo at hindi ka matatakot at mangangamba. Kaya nga hanggang ngayon, alam niyo po ba, sasabihin natin, hindi namin kaya yung katulad nyo. Kaya nga ang sabi ko, iba-iba ang dealing, iba-iba ang tawag ng Panginoon sa atin. Nagsilaki ang mga anak namin, ang sabi ni Yuji, ang hirap palang magpastor. Ang hirap palang lumagay sa sitwasyon mo pa. Kaya minsan, ini-encourage namin si Yuji, magpastor ka. Hindi na lang siya sumasagot. Sabi niya, sa susunod. Puro susunod. Pero siyempre, pag tinawag ng Panginoon, ay wala makakahadlang. Pag yun na ang oras ng Panginoon na tatawagin ka niya. Ang ibig kong sabihin sa ating pinag-aaralan ngayon, na sumunod ka lang sa Panginoon at hindi kailanman mapuputol ang blessing ng Diyos sa buhay mo. Hindi kailanman pipigilin ng Diyos ang nakalaan para sa iyo. Tuloy-tuloy yan. Sumunod ka lang sa Kanya.
hindi ka mamumroblema, hindi ka mag-aalala, bagamat dumarating mga pagsubok sa buhay. Pero mas nahihigitan o nangingibabaw yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Ay, ang tagal, sabihin nga natin, tagal-tagal na naglilingkod sa Panginoon, kailangan pa bang magtanong? Kailangan pa bang usisain? Bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Ang totoo naman talaga niyan, sinasabi sa Biblia, nakaakiba talaga natin ng mga Kristiyano na magkaroon talaga ng mga pagsubok at mga mabibigat na sitwasyon sa buhay po natin. Kaya wala tayong dapat itanong, kundi kailangan lang natin na sumunod sa Panginoon, sumunod sa salita ng ating Panginoon at igalang natin ang Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos sa buhay natin para tuloy-tuloy ang blessing sa atin ng ating Panginoon at hindi tayo mahirapan sa sitwasyon natin. Dahil kahit anong meron tayo sa buhay natin, lahat natanggap na natin, lahat na nakamtam na natin, ang tahanan natin punong-puno na ng mga bagay na inaasam natin, kumpleto na lahat ng pangarap natin, natanggap na ang angkinan natin, nakamit na natin, pero pag may isang bagay na wala sa atin, useless pa rin ang lahat ng meron sa atin. Dahil may hahanapin talaga tayo. Hindi tayo magiging kumpleto kapag may bagay na kulang sa atin. At ang kulang sa atin na yan, na nagbibigay lang sa atin ng kakontentuhan, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang makapagbibigay ng kakontentuhan sa buhay ng isang tao. Kaya, ang Diyos kailanman hindi siya nauubusan ng paalala sa atin na ang Diyos, anuman ang hilingin natin, anuman ang nais natin, anuman ang desire ng puso po natin, kayang ibigayan sa atin ng Panginoon. Pero ano ba ang kailangan natin gawin? Sumunod tayo sa Kanya. Makinig tayo sa Diyos. Ibigay natin ang buhay natin sa Kanya, katulad ng mga nagsiawit dito na mga nanay. Sa edad na 70, higit na 70, papunta na ng 80, patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Patuloy na nag-aalay ng buhay sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos sa buhay natin. No, kung tayo ay papunta na sa Panginoon, hayaan natin na ang Diyos na ang magbigay sa atin ng lakas at antayin natin ang oras ng Panginoon para sa atin. Alam niyo po ba, ang Diyos ay isa lang ang nauubos sa Panginoon, yung oras niya. Yung oras ng Panginoon ng ibinibigay sa atin, dahil ang sabi niya nga sa kanyang mga salita, ang Diyos ay nagpapaikli ng panahon. Bakit pinaiikli ng Panginoon ng panahon? Dahil para sa kanyang mga hinirang. Dahil sa sobrang hirap na ng mundo, sa sobrang hirap na pinagdaraanan ng kanyang mga anak, ayaw niyang mapahamak at ayaw niya na ito ay hindi makamit ang kaligtasan na inaasam ng bawat isa sa atin. Kaya pinapaikli ng Diyos para ang kanyang mga hinirang ay hindi masyadong mamigati at hindi masyadong mahirapan sa sitwasyon dito sa sanlibutan ito. Dahil yun talaga ang nangyayari sa mundong ito. Maraming problema, maraming kahirapan, maraming kaguluhan, maraming mga sakit, maraming karamdaman sa mundong ito. Kaya nga, pinaiikli na ng Panginoon ang panahon. Hindi niya na yung pahabain para sa atin ang kanyang mga hinirang. Kailangan lamang sumunod tayo sa Panginoon para habang tayo narito sa mundong ito, malasap natin ang mga pagpapalang nakalaan sa kanyang mga anak. Na ang Diyos na ating pinaglilingkuran kailanman ay hindi nauubusan. Kailanman ay hindi nawawalan. Kailanman ay hindi natutuyuan. Kung tayo man ay natutuyuan sa bahay, nawawalan na nagkakaroon ng kakulangan, pero ang Diyos kailanman hindi siya nawawalan ng kakulangan. Laging perfect ang Panginoon. Hindi mo siya mahahanapan ng anumang mga pag-aalinlangan na ikaw ay mag-aalala dahil hindi kayang ibigay sa iyo ng Panginoon yon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kahit ano yon, kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Ang kailangan lamang ay sumunod ka sa Kanya. Katulad ng sabi doon sa mga awit chapter 23 verse 1, memorize na po natin ito. Sabi, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi po mangkukulam ha, magkukulang. Yeah. Iba po ang mangkukulam sa magkukulang.
Kulang. Yan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. Tapos doon po sa Philippians chapter 4 verse 19, sabi po doon, meron po ba diyan? My God shall supply. Yan. Sabi diyan. At buhat sa kayamanan niya, ang sabi diyan, at buhat sa kayamanan niyang hindi. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kayamanang hindi nauubos. O nauubos ang kayamanan ng tao. Pero ang kayamanan ng Diyos, kailanman ay hindi mauubos. At kaya niyang ibigay sa atin ang kayamanan niya. Bakit? Kasi sumusunod tayo sa Kanya. At yun ang nais ng Diyos, na sumunod tayo sa Kanya. Pangatlo, hindi nauubusan ng Diyos sa mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sa verse 6 to 7, sabi po diyan, sabi po dito sa 6 to 7, meron po ba diyan yan? Sabi po dito, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na po ang lahat, sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo sa lingkod niya, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang. Ang iyong mga utang, ang matitira ay gamitin niyong mag-iina. Ang galing, ano? Kaya palang magbayad ng Diyos ng lahat ng ating pagkakautang. O ba, syempre naman. O, ano naman dugtong niyo? Naibigay nga ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay. Gano pa kayang bayaran niya ang aking pagkakautang? Sino may utang dito? Taas ang kamay. Lahat tayo may utang. Di pa nga na ipapanganak, may utang na, di ba? Totoo. Praise God. Ito ang pinaka-climax ng ating kwento. Sabi diyan, sabi ng babae, ang kwento dito sa talatang ito, na siya ang tagabuhos ng langis. Sa isang boteng langis, siya ang tagabuhos. Ang mga anak niya ang nag-aabot ng lalagyan. Buhos siya ng buhos. Basta, iabot nyo lang sa akin ng iabot ang lalagyan. Ako magbubuhos, magsasalin na magsasalin. Sabi ng nanay. Tapos, nung huli niyang, nung humingi pa siya ng lalagyan, ano ang sabi ng kanyang anak? Wala na po. Puno na po. Sabi, puno na pong lahat. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung lalagay niya ng langis. Tapos kinapos pala ang lalagyan. Meron pa sanang langis na isasalin, pero pagsabi ng mga bata na kanyang mga anak, puno na po ang lahat. Anong nangyari? Tumigil ang pagdaloy ng langis. Di ba? Ihininto agad ng Diyos. Tapos na wala nang lalagyan Kaya, okay na. Nalagyan na lahat. Ano kaya ang nalagyang bote noon? Siguro napuno yung bahay Kasi ang sabi ni Propeta Eliseo, sige, ipagbili nyo ang lahat ng naipon yung langis at pagkatapos, bayaran nyo ang lahat ng inyong mga utang. At yung matitira, ano ang sabi? Gastusin yung mag-iina. Kaya nga dyan sa ating binasang talata, makikita talaga natin na ang mga taong walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos ay napakapalad. Doon sa Mateo chapter 5, verse 3, tingnan nga natin kung ano ang sinasabi, kung sino ang mapalad, kung sino ang mapalad. Meron po ba dyan? Nandiyan po ba? Yan. Basahin nga po natin. Lakasan nyo. Diba? Sabi, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad tayo. Tayo po ba'y umaasa sa Diyos? O baka umaasa ako, nandito ang isip natin,
May magjijika sa akin mamaya. May magbibigay sa akin ng isang sakong bigas mamaya. Minsan, ang expectation natin, nakapagpapahina ng loob kapag hindi nangyari. Yeah. Ano ba yan? Sabi niya, nangako siya, tapos hindi naman pala tutuparin. Pero wala po doon ang kailangan nating asahan. Hindi po doon. Ang kailangan nating asahan ay walang iba, sabi po diyan, mapalad ang aba na wala ng ibang inaasahan, kundi ang Diyos. Automatic po yun. Yun po ang kwento dito sa ating binasa. Na ang babaeng ito, wala na siyang ibang inasahan. Wala na siyang ibang nilapitan, kundi ang Diyos sa pamagitan ni Propeta Eliseo. At naniniwala tayo na ang paglapit niya ngayon ay taos puso. At sa mga byuda na walang asawa, talagang ang kanilang puso ay sa Diyos na lang. Sabi nga nila, minsan nga, siyempre, ako ang mahawak ng mga nanay, niloloko ko sila, sabi ko, mag-asawa na kayo, yung mga dalaga, pwede na kayo mag-asawa eh. Yung mga byuda natin, dalaga na kasi, mga single. Sabi nila, ay, hindi na kami naghahanap, kontento na kami kay Jesus. Yeah? Kontento, ang sarap pakinggan, kontento na kami kay Jesus. Sister Elby, niloloko namin, pag nag-asawa ka, yung apam na. Di ba? Para mapagawa naman natin itong ating simbahan at makabili tayo ng sasakyan. Si Sister Elby, giver kasi yan siya. Kaya alam natin na kapag pinagpala siya, siyempre, babahagi na niya ang gawain ng ating Panginoon. Lahat naman tayo giver. At naniniwala po tayo na ang pagbibigay at pagkakaloob at pagtulong ay isang kaloob ng banal na Espiritu. Kaya, napakasarap pakinggan pag sinabi natin, kontento na ako kay Jesus. Kaya nga yung mga single natin, na mga dalaga, hindi natin sila pwedeng pilitin na mag-asawa na gusto na natin, tayo ang na-i-stress, pero sila napipressure sila eh. Dahil ang puso nila, kontento na sila kung ano yung kalagayan nila ngayon. At alam nila na darating din naman yun sa buhay nila kung talagang kalooban ng Panginoon. Hindi na kailangan pilitin, di ba? Mga ganon. Kaya nga, sa mga naghahanap ng boyfriend, girlfriend, di ba? Kontento na kayo kung anong meron ka ngayon. Di ba? Kontento ka na sa pagiging single mo dahil alam mo na pinupunan ng Panginoon ang pag-ibig na kailangan mo at hindi ka na nag-aalala kahit na anong mangyari sa paligid mo, di ba? Kaya nga, napakaganda na ang ating maging bukang bibig, kontento na ako sa buhay kong ito. Dahil ang hindi kontento, marami pang hahanapin yan, marami pang papangarapin yan. Pero pag isang Kristiyano, sa kanya nang gagaling, ang salitang kontento na ako, ay totoo yun. Wala ka nang hahanapin pa. Ibig sabihin, kapag tayo ay kontento na, ano man ang dumating sa atin, salamat. Pero kapag hindi dumating, salamat din. Diba? Marunong kang magpasalamat kahit anong sitwasyon ang meron dyan sa buhay natin ngayon at sa kalagayan natin ngayon. Yun ang kagandahan sa paglilingkod sa Panginoon. Ano nangyari? Nabayaran ng byuda ang lahat ng kanyang pagkakautang at yung pinakamahalaga sa kanya ay hindi nawala. Sino? Yung kanyang 2 anak na lalaki na tanging kayamanan niya na lang. Nabayaran ng mahal na langis. Yeah? Naalala ko noon, patotoo ko ulit, kasi utang, naalala ko noon, total, binabanggit ko naman ito, talagang ang Diyos talaga, walang mahirap sa Kanya at walang hindi kayang gawin ng Diyos sa Kanyang mga anak. Nagkautang ako ng 30K pero nanalangin ako, Diyos ang gumawa ng paraan, nagka-online business kami, pero pagkatapos kong mabayaran ang aking mga utang, nawala lahat yun. Tinigil lahat ng Panginoon yon. Wala nang umorder sa amin. Stop. Ibig sabihin, stop dahil tapos na ang obligasyon mo sa mga taong inutangan mo. Kaya nga doon yung mga nangyayari sa buhay mo, malaking lakas yan para ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at patunayan ng Diyos na siya ay buhay at makapangyarihan sa lahat na hindi kanya pagkukulangin kahit anong kailangan mo. Ang kailangan lamang, magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos, magkaroon tayo ng pagsunod sa Kanya at
magkaroon tayo ng tunay na pagtitiwala sa Panginoon o yung maging mapalad tayo na siya lang ang ating inaasahan. Siya lang ang ating aasahan, wala nang iba pa. Kaya, sa spiritual lesson o sa ating spiritual na buhay ngayon, masasabi natin na ang Diyos kailanman ay laging nariyan lang, nag-aantay lang sa atin. Kung ano yung kailangan natin, kaya niyang i-provide. Tayo ay may mga problema, mga dalahin sa buhay. Kailangan lamang natin na bigay ito sa Panginoon at ipagkatiwala ito sa Panginoon. Spiritual lesson na wala tayong magagawa kung tayo ay hindi lalapit sa Panginoon sa panahon na tayo ay nangangailangan. At kailangan natin gamitin kung anong meron ka. Ano bang meron tayo? Yung Holy Spirit. Ano bang meron ka? Yung Word of God. Ano bang meron ka? Yung pangako sa iyo ng Panginoon para makapagpatuloy ka at maging matibay ang pinanghahawakan mo na kahit anong mangyari, tumatayo ka na meron kang dinadala sa Panginoon para lubusang katagpuin ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan. Yung meron kang paninindigan, meron kang pinanghahawakan na ito ako, Panginoon. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, na naging maayos ang buhay ko sa iyo. Kung ako may nagkukulang, Panginoon, alam ko, Lord, na ikaw ang nagdadagdag na ikalalakas ko para mapunan ko yung pagkukulang ko sa iyo. Gamitin mo kung anong meron ka, yung kapangyarihan ng Diyos at yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Ang pagsunod ay nangangailangan ng pagkilos, sabi po diyan. Ang pagsunod ay nangangailangan ng pagkilos, na kailangan natin na hindi lamang sumusunod, kundi kinikilos din natin yung nais ng Diyos sa buhay po natin. Pag sinabi natin susunod, hindi ka namang lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya, kailangan na kung ano man yung requirements ng Panginoon, gawin natin ito sa buhay natin. At kailangan talaga natin na isabuhay natin kung anong meron tayo. At ang pinakamaganda, yung langis na sinasabi diyan sa ating pinag-aralan, yun ang banal na espiritu na narayan ngayon sa inyo. Na narayan ngayon sa inyo na nagpapaalala at nagbibigay aral, nagtuturo sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya wala tayong maidadahilan para hindi natin matanggap ng lubusan ang kailangan natin mula sa Panginoon kapag meron tayong banal na espiritu. Gagawin natin lagi sa buhay natin na kailangan kong mapuno ng banal na espiritu. Yung hindi na titigil na langis ng Panginoon, yun ang banal na espiritu ng ating Panginoon. At ang pinakamaganda, na ang Diyos ay mapaghimalang Diyos. Ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay na akala natin hindi niya kaya. Pinakikita niya sa atin na yung imposible sa atin nagagawa niya. Kaya niyang gawin sa mga tunay na mga sumusunod sa Kanya, tunay na nangangailangan sa Kanya, tunay na may banal na pagkatakot sa Kanya, at tunay na siya lang ang inaasahan. Kaya sa umagang ito, napakasarap isipin na meron tayong banal na espiritu na kung hindi dahil sa banal na espiritu, marahil ay hindi tayo magiging ganito at hindi natin lalasapin yung patuloy na kalakasan na galing sa Panginoon. Kaya hayaan po natin na laging dumaloy sa buhay natin katulad ng babaeng ito, ng babaeng biyudang ito na may 2 anak, na ginamit niya ang langis niya para mapunan ang lahat ng kanyang pangangailangan, para katagpuin ang lahat ng pangangailangan. At nakita niya na merong magandang solusyon, resulta sa lahat ng ginawa niya sa kanyang buhay. Yung langis na yun na naging instrumento para siya makabangon sa buhay. At ganoon din sa bawat isa po sa atin mga kapatid, ang Holy Spirit, ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kapangyarihan upang makabangon tayo sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, upang makatayo tayo ng matibay at matatag sa ating pananampalataya hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kailangan mo sa oras na ito na magpakapuno katulad ng babaeng ito na walang ibang inasahan, kundi yung langis na meron siya. Ganon din sa bawat isa sa atin. Yung langis ng Espiritu, yung langis ng kapangyarihan ng Diyos ang kailangan natin sa umaga
umagang ito upang patuloy na maranasan natin na ang Diyos ay kasama natin, na ang Diyos ay handang tumulong, na ang Diyos ay handang tumugon sa kanyang mga anak. Hindi malayo ang Diyos sa atin, mga kapatid. Ang Diyos ay nariyan sa inyong puso. Ang Diyos ngayon ay nangungusap sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Panginoon. Hayaan mo ngayon na sa oras na ito, kausapin ka ng banal na Espiritu at huwag natin pansinin kung ano man ang nasa ating paligid ngayon, kundi ang pansinin natin yung gagawin mo sa akin, Holy Spirit, kailangan kita. Kailangan ko ang iyong kapuspusan. Kailangan ko ang iyong pagpupuno sa umagang ito dahil kailangan ko na ibalik na muli ang dati kong init sa paglilingkod sa inyo. Ibalik muli ang dati kong lakas, ang dati kong kagalakan sa paglilingkod po sa inyo. Kaya ngayon, ang salangis na ating pinag-uusapan, yun ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kung wala yun sa atin ngayon, hindi tayo makakagawa ng maayos sa Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu lang ang siyang kumakausap ngayon sa iyo. Ang siyang nagsasalita ngayon sa iyo. Ano man ang kailangan mo, ano man ang nais ng puso mo, ano man ang personal mong gusto na mangyari sa buhay mo, ang Holy Spirit ngayon na nagpapaalala sa iyo, sabihin mo sa harapan ng Panginoon. At ang Diyos kahit kailan, hindi siya mauubusan ng kailangan mo. Ang Diyos ay mayaman. Ang Diyos ay may-ari ng lahat. Ano man yan, karamdaman man yan, financial man yan, emotional man yan, physical man yan, spiritual man yan, aabutin ka ngayon ng Panginoon. Aabutin ka ngayon ng Diyos. Aabutin ka ngayon ng Holy Spirit. Lumapit ka lang sa Kanya ng banal na merong paggalang, merong banal na pagkatakot. At sabihin mo sa Kanya, kailangan kita, Panginoon. Susunod ako sa iyo. Dahil alam ko na ikaw lang ang aking inaasahan, wala nang iba. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Salamat po sa umagang ito. Thank you, Holy Spirit. Hayaan mo, banal na Espiritu, na kumilos ka ngayon sa amin. Mangusap ka, magpaalala ka kung ano kami noon, nang hindi pa kami nakakakilala sa inyo, na kami ay walang kabuluhan, na kami ay malayo sa inyo, na kami, Panginoon, ay walang karapatan lumapit sa inyo. Pero ngayon, eto kami, malapit kami sa inyo, at may karapatan kaming lumapit sa inyo, Ama, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ngayon, tayo'y patuloy na kinukonvict ng Holy Spirit na lumapit tayo sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang nasa puso mo ngayon. Alam ng Panginoon na kailangan mo siya. At alam ng Diyos kung paano Kanya kakatagpuin, kung paano Kanya aabutin. Hayaan mo na sa umagang ito, puspusin ka ng kapangyarihan ng Panginoon. Hayaan mo na sa umagang ito, punuin ka ng langis ng Panginoon. Dahil alam natin na kapag tayo puno ng langis, kaya nating harapin ang lahat. Kaya natin magkaroon ng lakas ng loob. Dahil yon ang benepisyo ng banal na Espiritu. Bigyan tayo ng lakas ng loob. Turuan tayo. Hallelujah! Paalalahanan tayo. Hallelujah! Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ang mga salita nyo ay lubos na makapangyarihan, lubos na mabisa, lubos na buhay sa mga anak nyo na patuloy na umaasam, na magkaroon ng patuloy na mas malalim na ugnayan sa inyo. Lord, salamat, nakilala ka namin. Salamat, Panginoong Jesucristo, dahil ikaw ngayon ang nasa amin at nararamdaman namin na pagkawala ka, kulang ang lahat sa amin. Kaya sa umagang ito, ang kakulangan mo, Lord, ay muli naming inaasam. Ngayon sa oras na ito, patuloy na ipadama niyo po sa amin ang inyong kapangyarihan na aming hinahangat mula pa noon. Ibalik mo ang dati naming paglilingkod sa inyo, ang dati naming init, ang dati naming buhay sa inyo, O God. Hayaan mo, Lord, na sa umagang ito, kaming lahat ay mga puspos ng inyong kapangyarihan na muling ahakbang sa panibagong revelation, sa panibagong vision, sa panibagong pagtatalaga ng buhay sa inyo, God. Hallelujah! Maraming salamat, O God. Alam namin na sa umagang ito,
gumagawa ka, banal na Espiritu. Kumikilos ka sa bawat isa po sa amin, mula sa bata, sa kabataan, sa mga magulang, ano man sa sitwasyon namin, O God, ano man ang kalagayan namin, Lord. Alam namin, Lord, na nakikita mo kami ngayon at kailangan ka namin sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, salamat po sa pagkilos niyo po sa amin. Salamat, O God, dahil pinaalala niyo po sa amin na ikaw ang Diyos, na nasa iyo ang lahat ng bagay at hindi kailanman mauubos. Kaya sa oras na ito, salamat po, O God, na ikaw ang Diyos na hindi nauubusan, na hindi ka nauubusan kailanman, aming Panginoon. Lumapit lamang kami sa inyo at patuloy na magtiwala sa inyo. At alam namin, O God, gagawa ka sa aming buhay. Salamat sa oras nito. Pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo sa umagang ito. At hayaan mo, Lord, na malubos ang kagalakan namin sa araw na ito, na kami pinagpala niyo.